Sasamahan din namin kayo in the future. Maayong adlaw sa mga taga Luzon at mga Visayas ug Mindanao. We'll be there in the next weeks. Magkita-kita tayo dyan. But for the meantime, tayo magkakasama dito ngayon sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama nyo si Dr. Eugene Mende. Ayan. Maraming mga tanong na hindi namin nasagot last time. Sasagutin namin yan ngayon. At sa mga nandito naman, dahil gustong magtanong, i-type nyo lang doon sa ating comment sections. Well, nanonood kayo ng live ang inyong mga tanong. At kung pwede, i-share nyo naman yung link natin kasi alam ko maraming mga classmates ang baka hindi pa alam na tayo ay live na today. Ayan, again, excited na kaming sasagutin ang inyong mga tanong. But for the meantime, alam mo, napansin ko talaga ito ngayong Marso, ang laki ng pagbabago ng panahon natin. Kasi kadalasan after office kasi naglalakad ako, nag-walk ako eh. Napansin ko itong Marso, biglang uminit ang panahon kahit gabi. Tapos nalaman natin na may mga announcements na. In fact, nung nakalaang araw-araw, kinat yung classes kasi naiinitan daw yung mga bata. So kung nainitan yung mga bata, ito ay mas lalong kalaban ng ating mga baboy. No? Unang-una, tandaan natin, ang mga baboy natin, number one, ay makakapal ang taba. No? And baka nakalimutan natin na bukod sa makakapal ang mga taba nila, kumpara sa ating mga tao na ang paraan natin para mag-dissipate ng heat ay tayo pinapawisan, ang mga baboy natin ay walang mga sweat glands, kaya nahihirapan silang maglabas ng init. Ayan. So, patibayan natin mga baboy natin, ang pag-usapan din mamaya. But for the meantime, hindi na lang natin. Number one also, ang mga baboy natin ay maliliit ang kanilang mga lungs, kaya ang paraan nila para makabawi ay hinihingal sila, no? Hinihingal sila, bumibilis ang kanilang paghinga, so nakakabawas din yan sa electrolytes natin, so nagkakaroon tayo ng electrolyte loss. So talagang nanghihina yung mga baboy natin at ayaw kumain. Kaya ano ba mga gagawin natin? Patibay natin, number one, sa pagbibigay natin ng ating electrolytes, no? Para hindi manghihina ang electrolytes o yung ating ElecV ay binibigay natin, hinahalo natin sa isang galong tubig para, kasi yung isang galong tubig, yan lang iniinom ng mga isang winner na baboy, no? Kung halimbawa ang mga baboy natin ay fattener, ang fattener ay umiinom ng 4 na galon na tubig, 4 na sachet din ng electrolytes ang ihalo natin para mabigay natin yung pangailangan na electrolyte loss ng mga baboy natin ngayong tag-init. Of course, ngayong tag-init dahil sila ay nawalan ng ganang kumain, importante na yung pinapakain natin ay mas dense, yung mas nutrients, mas maraming nutrients, kaya tayo magbibimig premium ngayong panahon na ito. Kasi sa konting kain lang nila, konting kain, mas marami nilang nutrients na kukuha. Hindi ito yung panahon na tayo nagbibigay ng low-cost na feeds. Kasi, syempre, pag low-cost ang feeds, mas konting nutrients. Pagod na nga silang kumain dahil mainit ang panahon. So, kailangan talaga dito, dapat bumalik tayo sa ating Bimig Premium Feeds na merong mataas na electrolytes, no? Ito ay fortified with electrolytes, kaya talagang yung electrolyte loss ay nababawi natin sa tamang pagkain na pinapakain sa mga baboy natin. So, tandaan natin na ngayong mataas ang bilihin at ang pagbilis ng mga biyahero sa mga baboy natin, tandaan natin, Bimig Premium and ElecV. Combo natin ngayong tag-init. Alright? Puntan tayo sa tanong natin. Alright, no? Ang tanong natin, ano ba ang mabisang gamot sa nag-uumpisa pa lang na ubon at ng mga biik? Ayan, actually, hindi lang biik ang kadalasang nag-uubo ngayon, lalo na yung mga fatteners at lalo yung mga winners. Sabayan ngayong tag-init, no? Kasi pag tag-init, lalong numinipis yung humidity, no? Kasi sa taas ng init, tapos yung bacteria ay mas nakakalat, no? Kasi nga hingal sila ng hingal, so nalalanghap nila lahat ng mga bakterya kumakalat. So ang bilis ng pagkalat ng pneumonia. So matatandaan mo ang pneumonia kapag ang breathing nila ay mas mabilis than 20 breaths per minute. So kapag mabilis ang paghinga nila or mabagal masyadong paghinga nila, bigyan na kaagad yan ng ating mga gamot sa San Miguel Animal Healthcare. Bigyan natin ng Doxan Gold Premium o yung ating Doxa-V. Kung gusto mo ng pure lang na antibiotic, yung Doxa-V natin, isang sachet sa isang galong tubig for 5 to 7 days minimum, kasi ito ay antibiotic, mga kabimig. At kung ito naman, kung kayo naman din ay may gustong halong vitamins, pwede tayo magbigay ng ating Doxan Gold Premium. But more important than gamutan, mga kabimig, make sure natin na maluwang yung kulungan natin. Tandaan natin, pag masikip yung kulungan masyado, mas mabilis kumalat ang sakit at mas lalong hindi magandang kalidad na nalalanghap nilang hangin. So, tandaan, luwagan natin, itaas natin yung mga kortina, papasukin natin yung hangin, no? At make
make sure natin na nababakunahan yung mga baboy natin gamit ang ating programa sa pagbabakuna ng Mycoplasma. Yan sa ating babayology. Alam natin, pwede nyo i-request yan, i-type nyo lang yung email address nyo at yung ating mga community managers ay i-email sa inyo yung ating babayology para masundan ninyo yung programa natin sa pagbabakuna. Ayan. And make sure na tamang pagkain natin sa mga biik na syempre kapag mababa ang kanilang enerhiya at nutrients, madalas lang magkasakit. So sa mga biik natin, from 5 days to day 35, pakain natin ang ating BMEG Premium na booster feeds na super biik. No? Pakonti-konti lang pinapakain natin kapag magandang nutrients at tubo ng mga biik natin, mas matibay sila sa sakit, gaya ng Mycoplasma pneumonia, para hindi sila madaling magkaubo. Ayan. Ayan, mula kay Diana Valdez. Diana, magandang hapon po sa iyo. Again, i-type nyo lang yung mga tanong ninyo at sasagutin namin. Ang tanong ni Diana, Doc, ano bang pwede kong gawin sa inahin ko every 13 or 16 days muna, 13 to 16 days ko na napapabarakuhan or yung breeding siguro, Diana, no? Nagdi-discharge siya ng creamy white. 13 to 60 days from the time na binulog niya ay nag-discharge. Malansa po at napakadami, aray ko. Tapos, sunod-sunod naman yung parang sipon hanggang 21 days na niya. Reddish na rin yung vulva. Ayan, mukhang ito talaga, sabi niya, akala signs na naglandi ulit. 2 beses na po nagkaganito. Alright. Ito ay napakamahal na sakit, Diana, kasi biruin mo, kapag naagasan tayo, it will take another 21 to 45 days bago maglandi uli, 'di ba? Depende kung gaano kalala yung infeksyon ng mga naging baboy natin. Tapos, yung 21 to 45 days na 'yon, kain ng feeds 'yon, hindi naman naglalandi or hindi naman nagbubuntis, sayang. Iwasan natin 'yon. So, Diana, ang tanong mo ay nahulugan or nag-early embryonic abortion or nag-failure to hit or yung nag-reheat, no? Yan yung mga tawag dyan, Diana, kapag masyad pang maaga ay nahulog yung pinasok ng iyong barako. So, nangyari na to, Diana, eh. So, ang gawin lang natin, paano ba ito maiwasan? Okay? So, iwasan natin, Diana, number 1, make sure na walang bakterya. Kaya, Diana, bago natin i-breed yung mga baboy natin, lalo pa pag alam natin nagka-mastitis, metritis, siya galing, make sure na gamutin natin. Kaya, di ba tayo, pagka nanganak yung baboy natin, nag-i-inject tayo ng Alamycin LA, no? Mga 1 ml kada 10 kilo. Or nagpapainom tayo ng mga powder natin, gaya ng Amoxil V, or yung ating mga Doxa V. Pinapainom natin yung kasi gusto natin, bago mag-breed, bago bulugan, malinis na yung kanyang puwerta, walang bakterya na nag-aabang, di ba? Tapos, bago ilipat din, Diana, yung mga inahin natin naglalandi or maglalandi, kailangan yung kulungan niya na disinfect na natin gamit ng ating Protect Plus or Protect Plus Gold. Kasi, kapag binulog mo yan, tapos maraming bakterya doon sa kanyang paligid, talagang papasok, mag-uunahan yung bakterya doon sa kanyang puwerta. Kaya magkakarihit yan. Yo? So, kailangan malinis sa sakit, Diana. Number 2, kailangan tama yung pagkain. Baka naman na-stress sa pagkain, Diana, no? Kung yung ating super inahin 1 ay talagang dapat mataas sa nutrients para hindi payat, maraming mabilis maglandi or solid yung paglalandi. Suportahan din natin ang mga multivitamins natin, no? Yung ating Norovit or multi-V natin. So, yung ating super inahin 1, dami biik, yun talagang nakakasiguro dahil meron siyang mga nutrients gaya ng folic acid, vitamin E, selenium. Talagang pampatibay yun para hindi kaagad mahulog yung kanyang ibubuntis o yung kanyang semilia or kapag kasi nagbubuntis, mas matibay siya against early abortion. Yan ang ganda ng ating super inahin 1 or yung ating gestating feeds. And of course, kailangan tama yung breeding natin. Baka naman pinilit natin, baka naman mabilis masyado, nasugatan yung kanyang cervix. So, yun yung maiwasan natin. Susundin natin, tingnan natin yung mga programa natin kung sa seminar natin, no, sa ating YouTube, yung tamang breeding practices para hindi tayo magka-hit, reheat, or failure to conception, Diana. Of course, sundan natin, tuloy-tuloy natin, pag nagbuntis na, Diana, kaya sabi mo nga, nag-reheat, nag-hit na uli, nag-science na, pag tuloy-tuloy na yan, after super inahin 1, tuloy-tuloy yan super inahin 2 para tuloy-tuloy na maraming gatas sa anakan ng ating mga baboy. Ayan. Ayan, marami daw mga tanong. So, punta na tayo. Diana, pag meron kang follow-through questions, i-type nyo lang uli kung medyo hindi kompleto yung sagot. Kasi ang daming tanong, sagutin natin kaagad yung iba. Mula naman kay Liama Balansag Velasco, Doc, 35 days na ang biik ko, so iwawalay na or walay na. Bukas, mag-start na po ako ng starter. Pwede na po ba? Nako,
teka lang, ito ba ay 35 days na biik mula pagpanganak or 35 days mula nung nabili mo? So, pakiklaro naman, Liama, kasi ang ating starter ay binibigay natin pagkatapos na ng second month. So, balikan natin yung programa natin mula 5 days, kasi yung first 5 days, kailangan sumusulang yun ng colostrum. Importante yung Liama, yung colostrum, makuha niya lahat. So, 5 days to day 35, yun yung ating booster feed sa Super Biik, no? Yung pakunti-konti kasi kailangan gatas talaga. Tapos gradual transition ka from day 36 to day 50 or 60. Yan yung pre-starter pa muna yung Diana. Huwag ka munang dumiretso sa starter, no? Kailangan masundan mo yung kanyang pangangailangan sa pagkain at nutrients sa tamang pagkain, no? And then yung mga 51 to day 80, doon ka na magbibigay ng ating starter feeds, Liama. So, dapat sundin natin to kasi kapag hindi mo to nasunod, kadalasan ang mga epekto nito ay hindi masyadong mabigat, hindi mo nakuha yung tamang timbang, kasi yung maling kinain niya, hindi tama sa edad niya, and worse, may kita mo, Liama, nagtatae yung mga baboy natin o mga biik natin pag mali yung pagkain natin. So, sundin natin yung ating feeding guide. Ayan, hopefully, klaro yung Liama. Punta tayo kay Ryan Miliare. Alam mo, magaganda yung mga tanong ngayon kasi very practical. Hello po, Doc. Ilang kilo po ba ang dapat ipapakain sa baboy kapag hog starter na, mukhang marami nagsa-starter ngayon. It's a sign na marami nagbabalik sa pag-alaga ng baboy. So, tanong ni Ryan, Doc, gaano ba karami? Tamang question ng Ryan, no? Actually, gradual naman yan, Ryan, Kaya doon sa ating feeding guide, pag starter na, average yan, 1 kilo yung starter. So, maaring mga 0.6, pag bago pa lang siyang lipat from BMEG Premium Pre-Starter, tapos dahan-dahan ka magdadagdag. Para dito, ang critical dito, Ryan, hanggat gustong kumain, pakainin mo lang. Ang key sa timbang ng biik ay kapag mas marami siyang kinain, lahat yan na-convert niyan into timbang. Walang nasasayang kapag kumakain ng mga biik. So hanggat kakain, pakain mo lang. Pero ang average ng Ryan kapag ad libitum feeding ka ay nasa 1 kilogram per day. Yan yung guide mo para kung alam mo kung ilan yung bibilhin mong feed sa iyong suking tindahan. Ayan. Bagat tayo tumuloy, marami na mo nagpapa-shoutout. Ang bilis naman, no? So maraming salamat sa lahat ng mga umattend. Shoutout tayo kay Lorena Canaria Gudito from San Jose del Monte, Bulacan. To Jade Papares from Bicol. Ayan, ulit maraming taga Bicol. To Brigido Gonzaga from Baybay City, Leyte. Mukhang all around the Philippines tayo ngayon. And of course, kay Raizen Layosa. Oy, Raizen! Sukit si Raizen, kasama natin sa BMEG from Naga City. Kumusta kayo dyan? Sana po, alam ko, ngayong nagbabalik na ang mga pag-aalaga ng baboy kasi marami nang nakakaalam paano maiwasan ang ASF. Marami nang bumabalik at mahal ang presyo ng bilihan ngayon dito sa Southern Luzon. Nasa 260 na ang baboy ngayon dito. So marami na encourage mag-alaga ng baboy. So marami na mga seminars. Invite nyo lang kami at yung mga kasama namin, pupunta kami sa inyo. But dito na muna kayo habang wala pang seminar. Umattend na muna kayo at makitambay din sa ating itanong mo kay Doc. Seminar na rin ito on air. Ayan. Kay Roy naman, ito ay, paano po ba mag-order sa BMEG kung sakali? Ayan, Roy, maraming salamat. Actually, ang BMEG ay nabibili sa lahat ng ating mga authorized dealers, mega dealers, distributors, basta lahat ng suking tindahan. Makikita mo naman dyan, Roy, yung brand, yung malaking signage ng BMEG. Lahat ng yan ay nagbibenta ng ating suking paboritong BMEG at mga San Miguel Animal Healthcare products. At yung mga animal healthcare products din natin ay nabibili rin natin, yung ating Protect Plus Gold, yung mga supplements natin na Norovit, yung multivitamins natin ay nabibili rin natin. Kung busy kayo, pumunta sa tindahan, nabibili rin yan sa Shopee at Lazada, sa mga ka-BMEG natin na mahilig mag-shop on air. No? Sa Shopee at Lazada, ma-order mo yan. Okay. Thank you, Roy. Sana makabili ka na at magkaroon ng suki kasi sa suki yung BMEG ng mga tindahan, doon nyo nakikita ang mga technicians natin na libre ang serbisyo. Ayan. From Maria Antonia Alverga. Mabilis ba tayo masyado? No, kasi dami daw tanong mula kay Maria Antonia, sa inahan po na buntis, may kati-kati. Okay. Ano po ba ang pwedeng ibigay na gamot? Tama to, Maria Antonia, pag napansin nyo na may kati-kati, kasi yung pagkakati ng mga baboy na parang tayo din yan. Imbis na kakain ng feeds, hindi kakain kasi kinakate. So naantala yung kailang pagkain. And mas malaking problema pag nasira yung mga pens natin dahil sa pagkakati-kati ng mga malaking baboy. So iwasan natin. Number 1, try nating maging tuyo yung mga kulungan natin. No? Kasi pag basa, yan, nabubuhay ang mga mange mites. No? Tapos pangalawa,
importante na diyan sa labas din ay walang pamumuhaya ng mga lamok, no? Kaya tuyo din sa labas. Pagka lumabas na yan at para nakita mo mga butlig-butlig na parang pula at marami na, eh mag-inject na tayo ng mga gamot natin. Yung generic name ng gamot na yan ay mga ivermectin, no? May mga common brands na bibili sa mga suking tindahan ninyo, pero pag nag-inject tayo ng ivermectin, make sure natin na lahat ay ini-inject natin or pinapainom natin. Hindi pwedeng yung meron lang mga butlig-butlig kasi kapag may mga butlig-butlig lang, eh talagang lilipat din sa ibang mga hindi mo ginamot, yung mga mange mites na yan, okay? So, critical lang na para yung mga baboy natin ay tuyo at malinis at walang mga mikrobyo, tayo ay masanay mag-disinfect ng ating Protect Plus Gold, no? Sabay ng paglinis, no? Walang mga basa, walang mga at water na hindi natutuyo, yan ay nakukuha sa tamang disinfection kasi yung tamang disinfection walang mga bakterya din na babawasan. So, kung conscious ka na walang bakterya, walang mga naantalang na tubig, no? Eh, ikaw din ay conscious mag-disinfect, no? Kasi kung sanay ka at conscious ka na malinis yung mga baboy natin, wala ding mga naantalang mga tubig dyan para pamuhayin ng mga lamok natin. Alright? For the meantime daw, tingnan natin yung ating testimonials ng ating mga suking kabimeg sa experience nila at saya nila sa paggamit ng ating Bimeg Premium Feeds. Bimig na talaga ang pinapakain ko. Dahil una-una, pag dumating na yan sa patiner, mabigat na ang timbang. Pag tinimbang sila, nagugulat sila eh. Akala nila mga 80 kilo, yung pala, kulang-kulang 100 kilo eh. Malaki yung kanyang mga pigi, tapos yung sa may balikat niya, mga parang kung ano nakabukas siya. Yan, ang ano ng bimig. Ayan, maraming salamat sa ating suking kabimeg at sa lahat ng iba ding naka-experience ng kanilang saya at kita sa Bimeg Premium. Mag-share lang kayo ng inyong testimonials para ma-pick up din namin yan. Okay? For the meantime, tayo pumunta sa ating quiz time. Ayan. Wala pa tayong premyo sa ngayon, pero baka balang araw magkaroon na tayo ng premyo. But for now, payabangan na muna kung sino ang may tamang sagot nito. Ang tanong natin, anong produkto ng San Miguel Animal Healthcare ang itinuturok sa mga biik para iwas anemia, iwas bansot? Natalakay natin to sa mga nakaraan nating episode. Letter A, Iron Vet ba yan? Ayan. Letter B, iVet. Or letter C, Iron V. Ito ay subok na, abot kaya pa. Sa mga nakakasagot, i-type nyo lang sa ating comment section yung sagot ninyo na letter. Ito ay nabibili sa lahat ng suking tindahan nyo sa Bimeg. Itong gamot na ito ay talagang kailangang ibigay natin kapag bago pa lang nanganak yung inahin, no? 2 weeks bago manganak para talagang yung kanyang dugo na nabibigay sa kanyang mga biik habang binubuntis ay marami, kaya nakakabigat pagkapanganak ng kanyang mga biik. At paglabas ng mga biik, kailangang bigyan natin ng 1 ml itong gamot na ito, no? Itong gamot na ito para hindi nagiging bansot. 1 ml lang on day 3 kasi hindi ito nakukuha ng mga biik sa feeds. Kaya kailangan tinuturok natin, no? Sana mabili nito at nang sa gayon maganda ang sipa at tubo ng inyong mga biik. Ayan. Next question tayo from Agit Bernal or Agit Bernal. Doc, ano ba ang dapat gawin para mapalandi ang mga baboy? Ayan. Ano bang pampalandi ng mga babae kundi lalaki, di ba? So, ano bang pampalandi ng mga baboy kundi barako? So, talagang ang exposure sa barako ay nakakatulong, no? So, pwede tayong, kung meron tayong barako, papasukin natin pag meron tayong mga gustong baboy na palandiin, whether dumalaga man yan or dry sow. Tapos, habang nandan yung barako, iti-taste natin, no? Mga for 10 minutes, para sa nag-uusap, tapos habang nag-uusap sila, sakyan mo sa likod, no? Para mas yung physical stimulation. So, meron siyang hormone stimulation, mata, nakikita niya, naaamoy niya, nababangon, naririnig niya, plus physical stimulation mo pa, maglalandi yon. Pag sinakyan mo sa likod pag ayaw, palabasin mo ulit yung barako, tapos balikin mo ulit the next day. Pagka alam mong sinakyan mo sa likod at pumayag na, tumayo na yung babae, 24 hours from that, dun mo pabulugan yung mga baboy. Eh, Dok, paano naman pag wala akong barako? Pwede kang kumuha ng basahan. Punta ka sa kapitbahay mong may barako, iinom mo yan sa mga kanyang nahuhulog na similya, sa ihi niya, or sa laway, tapos dalhin mo yung basahan na yan sa iyong mga inahin, ipaamoy mo.
Kasi wala kang barako eh. Ganun din. Habang naamoy niya, sakyan mo sa likod. Mabilis maglandi yan. Ayan. At habang syempre hindi yan maglandi pag payat or mahina ang kanyang kondisyon, kaya kailangan habang dumalaga or dry saw, pakainin natin ang ating super inahinwan ad libitum hanggat gustong kumain para makuha natin yung tamang body score nang sa gayon maglandi sa tamang panahon. Huwag tumagal ng mga 7 to 10 days. Kailangan 3 to 5 days maglandi agad mula nung winalay ang kanyang mga biik. Ayan yung ating super inahinwan. From Nancy Jolala. Ayan, again, i-type nyo lang sa comment section ang inyong mga tanong. Mula kay Nancy, bakit po ba may bukol sa may pusod ang aking mga biik? Akala, ako lang po kasi ang nagkakastraight sa kanila. Ano po yung mga sanhi nito? Ayan, bukol sa pusod. Sumukhang talagang yung pusod na ito ay mula nung pinutol mo yung pusod, ay baka malamang na-infect, Nancy. Kaya nung na-infect siya, hindi nagsarado. Nung hindi nagsarado, kinalaunan, lumabas yung kanyang bituka doon sa pusod. So, sabi mo nga, Nancy, ikaw lang nagpuputol. Baka pwede kang, Nancy, kung may suki kang BMEG store, magpaturo ka sa ating mga technician, libre lang po, magpaturo kung paano ang tamang pagputol ng pusod. Okay? May tamang paraan dyan at kailangan bago putulan, ihanda mo yung iodine. No? Kailangan talagang doon sa pinagputulan, kailangan matagal na naka-absorb yung iodine doon sa pinagputulan para walang dugo. Kasi pag may dugong lumabas doon sa pinagputulan, doon papasok yung bacteria na siyang maging sanhi ng infection ng pusod, na siyang maging sanhi in the future ng hernia doon sa pusod. Ayan, tama yun ha. Sundan natin yun, Hermie. Next, ang tanong mula kay Gerzon Tomo. Ayan, Gerzon, ang tanong niya ay, Doc, ano bang gamot sa baboy na may bulutong? Naku, ano kaya itong bulutong? Marami kasing mga pwedeng maging bulutong signs, no? Maaring may mga pox virus, so magandang tingnan natin yan kung ano bang picture nan kasi baka maaring kagat lang pa ng lamok yan. So, Gerson, baka pwede mong i-screenshot, tingnan natin kung ano yan malamang. Tingnan mo rin, paki-message mo rin kung kumakain ba, kung may lagnat ba, anong edad nito para mas ma-diagnose natin ng maayos. Alright? And for the meantime, ayan, nakikita nyo na ba ako? For the meantime, make sure natin na ang mga baboy natin ay nabibigyan natin ng ating mga suplemento at antibiotics. Sa suplemento, meron tayong multivitamin sa Norovit. Ayan, make sure natin na para maganang kumain, mataas ang resistensya sa sakit, at sa mga inahin naman ay mabilis maglandi at hindi maagasan, tayo ay mag-Norovit. 10 ml sa mga inahing baboy, dumalaga, barako, 5 ml sa mga growers, at 2 ml sa mga biik. Okay, yan ang ating Norovit na multivitamin. Siyempre, pag injection naman na antibiotics, yung sinasabi natin, yung mga sakit-sakit, ayaw kumain, katapos manganak, arthritis, meningitis, magbigay tayo ng ating Alamycin LA. 1 ml per 10 kg ang dosage natin. Ayan. From RJSSC, no? Ang tanong ni RJ, Doc, ano bang tamang gawin pag tinamaan ng swine flu? RJ, baka ito ay swine fever, no? Ito yung African swine fever kasi iba din yung swine flu. Ang tanong mo ba, RJ, ay swine flu, swine influenza, or African swine fever? Sa swine flu, kung ito yung tanong mo, meron ng mga bakuna dito. Swine flu, yung swine influenza. Makakabili tayo ng mga bakuna at ito ay binabakuna natin sa mga breeders natin at sa mga grow-outs natin. No? Sundan lang natin yung vaccination guide dito sa swine influenza na to. Alam mo, RJ, itong swine flu na to, kapag ito kasi ay nasabayan ng mycoplasma, nasabayan ng ibang bakterya, Pasteurella, or PRRS, mahirap tong kontrolin talagang marami dito, talagang ang timbang ng mga baboy natin ay hindi din nakukuha yung magandang timbang dahil sa swine flu na to. So, kung problema mo to, RJ, ito yung na-diagnose mo sa mga baboy natin, meron pong bakuna sa swine flu. Ayan. Mura naman. Next question. Klaro ba yun, RJ? Kung swine flu, available ang bakuna at maraming brands na pwedeng mabili dyan. From Jeronimo Carbajal, no? Pwede bang kain ang ito naman ay African swine fever na baboy. Ito, iba naman to ha. Iba po ang swine influenza sa African swine fever. Ang tanong ni Jeronimo, pwede bang kainin? Actually, Jeronimo, ayan, nakatingin, baka kasi sa iba nakatingin. Actually, ang ASF ay hindi masama sa tao. In fact, pag kinain to ng tao, hindi na rin to napupunta sa dumi. Hindi na rin to, patay na rin yung virus sa dumi.
kasi namamatay na yung virus dun sa digestion, sa enzyme, at kapag naging dumi na siya, hindi ito nakakahawa sa ibang mga baboy. Kaya lang hindi natin pinapakain, hindi natin nirekomendang katayin yung baboy na tinamaan ng ASF Hieronimo kasi ayaw natin na ito ay baka makahawa sa ibang mga kapitbahay natin. Kasi siyempre kapag napunta yan sa tsinela, sa sapatos, o napunta sa tubig, no? Kasi kapag ang dugo napunta sa tubig at mababaw lang yung ating water sewerage sa area, baka mainom sa tubig ng ibang mga kapitbahay natin. So hindi natin nirekomenda ang ito'y katayin. Pero kung halimbawa, Doc, yung nabili kong longganisa ay may ASF, magkaka-ASF din ba ang tao? Hindi yun nangyayari. Hindi nagkakasakit ang mga tao sa African swine fever. Yung mga baboy lang. Mukha ka mang baboy, pero hindi ka baboy, hindi ka mahawaan ng ASF. Ayan. Klaro ba yun, Hieronimo? Safe sa tao, pero problema sa ibang baboy. Pa-shoutout daw yung ibang mga suking kabimig natin. Si Celso Baldos Palawig. Ayan, suki natin to kahit sa Facebook ko, suki natin si Celso mula Kalinga Province. Si Mian Bagalua from Camarines Sur. At si Roman Angelo Amaroso from Marilao, Bulacan. Welcome sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo ulit si Dr. Eugene Mende. Again, kung meron kayong mga tanong, i-type niyo lang sa ating comment section gaya ng tanong ni June Sebial. Ang tanong ni June ay, Doc, anong gamot sa inahing baboy habang nagdudumi? Siguro basa ang dumi. May kasamang dugo. Oh, nako, iba ito. Very specific kasi may kasamang dugo. 86 days na po itong inahing baboy. So inahing baboy pala 86 days. Actually may mga diarrhea, no? Kasi diarrhea ang tawag sa nagdudumi, basang dumi ng malalaking baboy. Pagbiik naman scouring. Ayan ha. Scouring pagbiik, diarrhea pag malaki na ang baboy. So ito kasi inahin, lalo pa pag sinabi niyang may dugo, tama-tama to, talaga sinabi may dugo. Ito ay very specific na ileitis or colitis, depende kung saan yung dugo nagsimula sa parte ng tiyan ng ating bituka ng ating mga inahing baboy. So, ito ay cause ng bacteria na Lawsonia intracellularis. Hindi lahat ng gamot or antibiotic ay pwede dito. So, pag ganito, June, ang gamot natin yung ating Thiamulin na Doxylin Gold Premium. Kasi yung Doxylin Gold Premium na yun, June, ay merong Thiamulin. Yun talaga ang gamot sa Lawsonia intracellularis. Now, ganito, June, ihalo mo ang isang sachet ng Doxylin Gold Premium sa isang galong tubig, tapos ipainom mo, June. Medyo mabagal lang to, June. Medyo matagal to kasi malalim na yung dugo eh. So, ipainom mo to, June, ng mga 14 days to 21 days. So, ang ganda naman to, June, buhay yung baboy mo eh. No? Kahit basa, buhay. So, lalo pa pag naagapan mo, maaga mong nagamot ng ating Doxylin Gold Premium, mahabol lang dito, June. Tapos, ang epekto lang nito, medyo yung performance o timbang ng kanyang ng baboy na yan ay babagsak. So, gamutin ka agad yung ating Doxylin Gold Premium. Tuloy-tuloy lang, isang sachet, isang galong tubig. Ayan. Another June, nang nagtatanong, si June Bantuga naman, buntis uli. So, ang gandang news. Marami ayan ha, yung mga sales na sa Bimeg, maraming mga nag-iinahin at maraming mga nagbibiik ngayon. So, habulin natin kung saan itong mga to para maging kabimeg natin. From June Bantugan, yung buntis na inahin, Doc, hindi ba bawal bigyan ng antibiotic kung matamlay? Naku, June, kung hindi mo gagamutin ng ating antibiotic na Alamycin LA, baka naman mamatay. Diba? So, huwag kang matakot, June. Ito naman ay safe sa mga buntis na baboy, yung ating Alamycin LA. Kung gusto mo naman ng powder, meron tayong Amoxil V or Doxa V. Yan ay safe din sa mga baboy. Ang importante dyan, June, kapag ka nagsimula palang magtamlay, gamutin mo na kagad. Huwag mong patagalin. Kasi para mahabol na. Kasi halimbawa, kung yung cause ng pagtatamlay niya ay pneumonia, kung nagsimula pa lang yung pneumonia, kayang mas mabilis habulin yon, no? Kasi nasa mababaw pa lang. Pero kung malalim na yung pneumonia, matagalan ng gamutan dyan, no? Babagsak ng timbang niyan. So, sabi nga natin, kapag nagsimula pa lang na bumilis yung hinga ng baboy or nagsimula pa lang na medyo nagbasa yung dumi, gamutin mo na kaagad. No? Depende kung anong gusto mong gamot na antibiotic. Kung injectable, meron tayong Alamycin LA. Kung powder naman, meron tayong Amoxil V or Doxa V, pero yun nga lang, kailangan 7 to 14 days ang gamutan kapag powder ang ginagamot natin. Hindi yung pag Dok, nawala na yung tae niya, tigilin ko na yung paggagamot. No, hindi.
meron tayong minimum na day sa paggamit ng ating antibiotic na powder. Yan. Next na question ulit from Breath Heart. Ang tanong ni Breath, after mahiwalay yung kanyang mabiik sa inahin, ibabalik ko pa ba sa Bimig Super Inahin 1 gestating yung inahin? Actually, Breath, hindi. Tuloy-tuloy mo lang pakainin ng ating Super Inahin 2, especially kung namamayat. Ayan, no? Kasi, kadalasan kasi, Breath, lalo pag marami yung kanyang biik, bumabagsak yung timbang ng baboy natin. Mas mataas naman ang nutrients profile ng ating Super Inahin 2. So, pag alam mo medyo ang body score niya ay pumayat, then, kailangan yung Super Inahin 2 para mas mataas pa rin yung calcium, mas mataas pa rin yung minerals, mas madaling maglandi. Pero kung alam mo naman, Breath, na medyo, Dok, medyo tumaba, di ba? Kasi dapat, Breath, in 5 to 7 days, maglandi na yan kaagad, no? So, pag medyo tumaba naman, Breath, di ko alam kung bakit tumaba, yan, pwede sigurong Super Inahin 1 hanggang magbuntis, no? Pero pag nag-breed mo na yan, Breath, yun na, Super Inahin 1 na, gestating feeds, kasi ayaw mo naman ng sobrang busog o sobrang tataba kapag ka buntis. Klaro ba yun, Breath, ha? Klaro yun. Okay. So ngayon, marami na tayong testimonials, marami tayong mga kasamahan sa BIMEG na talagang masayang-masaya sa kita nila gamit ang ating BIMEG Premium. Pakinggan natin. So far, ang BIMEG, continuous yung kanyang delivery, yung supply, hindi nasisira yung pagpapakain nila sa hogs. Maganda yung outcome nila dun sa baboy. Pag nagkakatay sila, walang amoy. Actually, yung mga iba naming customers, sinasabi nila, yung mga batok at pigi, medyo malaman at saka maganda yung kanilang texture. Tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo Kay Doc, dito sa Alagang BIMEG Facebook page. Magandang araw mga ka-BIMEG. Again, tandaan natin na ang ating BIMEG at San Miguel Animal Healthcare Products ay mabibili sa lahat ng mga authorized dealers, tindahan, mega dealers na BIMEG natin partners. And also, yung ating Shopee at Lazada, makakabili tayo ng ating Protect Plus Gold disinfectants at mga supplements. And again, ang next natin ay mula sa tanong ni Pop. Ayan, Pop, ano po ang gamot pag may one eye cold, nagluluha sa kabilang mata lang? Ay, parang uso to ngayon, no? Yung mga Nora Honor na isang mata lang ang lumuluha. Pop, again, gaya ng observation natin, na tingnan mo kung namamaga ba yung mata niya, namumula ba, o nag-i-inflame ba, no? Maaring yan ay mas malalim na sign. Pero kung naluluha lang yan, na medyo slight namumula, yan, Pop, ay sign na mataas na ang toxic gas sa iyong mababuyan. So, again, maaring masyadong masikip yung kulungan mo, hindi nakakapasok yung hangin, hindi niya tutulak yung mga masamang gas from dumi or sa hinga niya, kaya paikot-ikot yung methane, ammonia, carbon monoxide doon sa iyong babuyan. So, Pop, make sure mo tanggalin mo yung mga nakaharang, tapos, kung may ventilation ka, i-on mo yung mga electric fan mo para malabas yung hangin. But more importantly, palabasin mo yung mga nakaharang, no, para makapasok yung hangin. Nang sa gayon, lalabas yung mga toxic gases na yan. Okay? And kasi nakakaantala yun sa pagkain din, no? Kapag atsing-atsing yan, no? Nagluluha yan, nasisira yung appetite na sa pagkain. And for tamang appetite, sundan nyo yung ating gabay sa pagpapakain, sundin nyo yung tamang pagkain sa nararapat na edad ng ating mga baboy para tama ang tubo nila. Doon sa ating mga studies, yan ay 94 to 96 kilos at day 147 to 150 gamit ng ating BIMEG Premium with Lean Plus technology. Ayan. Next na question mula kay Kenneth Dionson Quizon. Pwede po ba mag-vaccinate ng hog cholera? Backyard lang po ako. Marami din po nag-alaga ito sa amin. Yes! Yes! Kenneth, kailangan kasi ang hog cholera ay endemic na sa buong Pilipinas, no? Sa amin, it's endemic, yan ay nakaikot na sa hangin, maaring ang kabilang babuyan, sa kabilang barangay ay tinamaan, maaring umabot yan sa'yo. Though hindi man masyadong malayo ang naabot ng hog cholera sa hangin, nadadala sa hangin, pero may mga studies na mga 8 to 10 meters ay nadadala yan, no? So kung may kapitbahay ka na within 10
10 meters, maaaring aabot yan sa'yo. Ang longest study niyan, 26 meters. Again, so, walang pinakamagandang proteksyon sa hog cholera kundi ang pagbabakuna. At kung gusto mong itanong, Kenneth, ang programa sa pagbabakuna, meron tayong BMEG Biology, nandyan yung schedule ng pagbabakuna mula inahin, hanggang dumalaga, inahin, hanggang sa mga biik, no? Kasi kailangan sundin yung schedule. At dapat kung nasa isang lugar ka na maraming baboy, kailangan 2 beses ka magbakuna, pero kung ikaw ay nasa lugar naman na wala masyadong kaso ng hog cholera, like Bohol, yung mga Siquijor, yung mga hindi masyadong dense, maraming baboy, pwedeng 1 beses lang, no, bago iwalay o pagkatapos iwalay yung ating mga baboy. Yan ay nasa ating BMEG Biology, pwede nyo hingin, i-type nyo lang ang email address nyo at yung ating mga community managers ay magsisend yan sa inyo. Ayan. Next na question mula kay Rene Hipe. Dog, okay ba magturok ng iron? Ito ay Iron Vet, yung brand natin. After 24 hours, sabay-sabay na rin putol ngipin, buntot castration. Naku, Rene, dami tayong dapat pag-usapan sa question mo. Unang-una, Rene, hindi ka dapat nagpuputol kagad ng ngipin mula pagkapanganak kasi, Rene, di ba sabi natin, ang pinaka-importante sa buhay ng biik ay yung colostrum, yung unang gatas. Kasi yung unang gatas rin yan yung magbibigay ng 1, antibodies para hindi madaling magkasakit yung mga biik mo. Number 2, yan magbibigay ng high energy. Kaya pa nakasuso yan ng unang gatas rin ng 2 araw, dodoble yung timbang niyan the 3rd day. Pero pag hindi siya nakasuso dahil pinitulan mo ng ipin, ikabaputulan ko ng ipin, di ba masakit, di ba? So, wag putulan para makuha yan, doble laki, tapos makuha din yung enzyme. Yung enzyme rin yan yung magtutunaw ng super biik, yan yung magtutunaw ng gatas, mas madaling ma-convert yung pinapakain mo kapag ka nakuha niya yung unang gatas. So, Rene, wag ka munang magputol ka agad ng ngipin, please. Hindi yan, baka naman, Doc, masusugatan yung ngipin ng nanay. Hindi naman yan, Rene. Alam mo kung bakit nasusugatan yung ngipin ng nanay? Kasi yung inahin mo, walang gatas, mahina magatas. So, seminar din last time, kailangan yung tamang breed, tamang pagpili ng inahin para malakas magatas. So, Rene, dahil huwag ka agad magputol ng ngipin, huwag ka agad mag-process, huwag ka rin kaagad magbigay ng Iron Vet. Kasi pag nagbigay ka ng Iron Vet, nang hindi pa siya nakasuso ng gatas, magtatae yan. Toxic yan. So, kailangan mo na makasuso ng gatas bago magbigay ng Iron Vet. So, day 3 tayo, Rene. Day 3, susok agad ng ngipin, walang gugulo sa kanya. Susok agad ng colostrum, walang gugulo sa kanya. Day 3 ka na mag-process, sabay Alamycin LA at Iron Vet sa kanyang lieg. Klaro ba yun, Rene? Ayan, yan ang ating Iron Vet. Sunodin nyo rin, pinaka-importante, ito ha mga kabimeg ha, pinaka-importante sa buhay ng biik yung unang gatas. Dapat nasuso niya, super dami yung unang gatas. Alright? Sundin natin yon mga kabimeg. Next naman ay kay Janjan Ariado Bernales. No? Regarding sa 12 days old na biik, bigla na daw nangingisay at nanginginig ang mga paa. Ano daw po ang best way to treat? 12 days old na biik, biglang nangisay. Okay, so marami tayong suspect dito, Janjan. Number 1, nervous problem. Huwag mo nang ngasakit. Doon muna tayo sa nakasuso ba yan, Rene? Janjan. Kasi pag hindi nakasuso yan, Janjan, magkukulang yan sa minerals na very common dito, yung folic acid, yung selenium, yung mga zinc, biglang mangingisay yan. Okay, kasi kulang no? Kulangan siya. Number 2, yung mga sakit, meningitis, yung bakterya sa utak dumiretso. For example, nagputol ka ng ngipin, tapos nagdugo, yung bakterya pumasok kaagad, shortcut siya rin sa utak, ay mangingisayan rin ang tawag dyan, ang tawag dyan meningitis. Kaya sinasabi talaga natin, huwag kaagad magputol ng ngipin, at kung magputol mo tayo ng ngipin na 3rd day, yung tip lang po. Kasi pag dumugo talaga yan, shortcut talaga yan sa utak, mangingisay talaga yan, meningitis yan. Okay? Or maaari din pagputol ng pusod. Pagputol ng pusod, dumugo. Hindi ka nagbigay ng iodine. O hindi ka nagbigay ng Alamycin LA na antibiotic. Diretso yung mga bakterya from dugo, from the bloodstream, diretso sa utak. Meningitis ka agad yan. So, yan yung ang very common sa backyard, especially pag hindi tayo nagbibigay ng disinfectant or iodine doon sa pusod at doon sa piniputol ng ngipin, hindi tayo nabigay ng Alamycin LA. Kailangan yung antibiotic na yon, yung Alamycin LA, ibigay yon para anumang papasok na mikrobyo sa sugat, papatayin siya sa dugo ng ating antibiotic na Alamycin LA. Klaro ba yun, Rene? Okay. Again, and then, Doc, nangisay na yung mga kapatid niya rin dahil alam mo may bakterya na pumatay dun sa isa mong biik. Yung kapatid niya rin
habulin mo na kaagad, dyan pala, habulin mo na kaagad ng antibiotic, no? Bigyan mo na kaagad sila. Ang Alamycin LA natin is 1 ml per 10 kg. So, kung mga 12 days old yan dyan, siguro ang mga timbang niyan ay nasa mga 1 to 1.5. So, mga 1 ml din to 1.5, mga 0.5 to mga 0.7 ml yung i-inject natin. Alright? Tama? Klaro ba yun dyan? Pag meron kang follow-up, text mo lang, type nyo lang. From Dodong Angko, ano po ang gamot sa baboy na hinihingal? Okay. Ngayon, Dodong, kasi mainit yung panahon, talaga naghihingal yung mga baboy natin. Hingal ng hingal, nadidehydrate yan, Dodong. Nawawala yung kanyang mga electrolytes. So, kailangan, Dodong, unang gawin natin ngayong tag-init, bigyan kagad natin ng ElecV, electrolytes yung ating mga biik. At dahil, Dodong, baka yung hingal na yan, sabi nga natin, 20 breaths per minute lang ang hinga ng normal na baboy. So kung yan ay naka-25 sa isang minuto, Dodong, yan ay maaaring nagsimula na sa pneumonia, no? So bigyan na kaagad natin. Kasabay ng ElecV, haluan natin ng Doxa-V, yung kanyang tubig na iniinom, isang sachet sa isang galong tubig, isang sachet yan kung 10 biik, kung mga winners naman, 5 biik, tapos kung fatteners naman, isang sachet sa isang fattener ang pinapainom natin. So isabay natin yung Doxa-V at ElecV, para makontrol natin yung pneumonia at yung dehydration sa mga baboy ngayong tag-init. Alright, ngayon, dahil usong-uso ngayon ang tag-init, kailangan talagang magbigay tayo ng electrolytes sa ating mga baboy. Panoorin natin ang video na to ng ating ElecV. Alright, tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo si Dr. Eugene Mende. Again, nagaling tayo sa ElecV. Ano pa ba mga programa natin para maiwasan natin yung nainitan yung mga baboy natin? Again, huwag sikipan yung kulungan. Ngayong tag-init, talagang humihiga sila sa mga semento, humihiga sa lupa. So hayaan mo yung full space, huwag masikip para meron silang makukuhang lamig mula sa lupa o sa semento. Of course, yung tubig natin, unlimited ngayong panahon na ito, no? At saka yung dapat yung space natin, no? Kailangan yung nasa babuyan natin ay nasa lugar na malakas ang hangin. Ang target nga natin dyan is 5 km per hour na hangin. So pag kayo ay nagtayo ng babuyan ngayong panahon na to, hanapin nyo na ang lugar ay may 5 kilometers per hour na hangin ang lugar na yan. Huwag kayong magtayo ng babuyan sa walang hangin para hindi mainitan yung baboy natin. Okay? Again, sa mga suki nating kabimeg, tayo ay bumili lamang sa authorized dealers natin gamit ng ating mga BMEG Premium Feeds sa ating mga suking tindahan ng BMEG Stores. Mula kay Jiro Okazaki, ang ating next na question. Doc, ano yung gamot sa foot rot? Nako, alam ko, suki ko to sa BMEG Facebook natin. Jiro, sabi ko nga, ano ba muna ang dahilan ng foot rot? Number 1, nasugat ba yan? Na-injury ba yan? Baka nakaapak ng tinik, kaya nagka-foot rot. So, kung yung mga sira-sira natin ng mga kulungan na nakakasugat sa paa, ayusin natin. Yung flooring natin na nakasugat sa paa, ayusin natin. Kasi kahit anong gamot na yan, kung nandun pa rin yung sirang flooring, magkaka-foot rot pa rin mga baboy natin. Number 2, baka hindi ka nakabimig premium Giro. Kasi kapag hindi ka nakabimig premium at hindi mataas sa minerals, hindi mataas sa selenium, zinc, yung mga feeds na kinakain ng baboy nyo, magkaka-foot rot din yan. So sa BMEG Premium na Super Inahin 1, Super Inahin 2, iwas foot rot din yan, Giro. And next dito na papasok yung mga sakit ng baboy natin, no? Kung nagka-foot rot ka na, kailangan mo nang gamutin, Giro. So number 1, dahil yan ay bacteria or may secondary infection na bacteria, mag-inject na tayo, Giro, ng ating Alamycin LA, 1 ml per 10 kilograms. Kung hindi ka naman nag-i-inject, Giro, mas maganda dito yung Amoxil V. Kasi yung amoxicillin, mas maganda yan sa mga nagdananang mga paa. Okay? And then, Giro, pwede kang bumili ng, maglagay ng tawag formaldehyde, i-dilute mo sa tubig para maging 10%, tapos yung paa na yon ibabad mo sa 10% formaldehyde, Giro. Para mas tumibay yung foot
na yon, yung kanyang covering sa kanyang paa, titibay yon gamit ng formaldehyde natin. So, pampatibay, and then binigyan mo pa ng Alamycin LA or Amoxicillin antibiotic. Tapos, para hindi langawin, Jiro, pwede ka mag-spray ng mga anti-langaw natin. Kasi yung langaw na yon, nakakadagdag din yon sa pagkasugat ng mga paa ng mga baboy natin. So, yung gawin natin, Jiro, kapag kami foot rot ang mga baboy natin. Next question is from Estrella Espirito Rontale. Okay? Ang tanong ni Estrella, Doc, yung inahin ko, naka-2 hit na po, ano bang pwedeng gawin? Ako, ang mahal ng problema to, Estrella. Sabi ko nga, habang nag-fail sa paglalandi at pagbabuntis sa mga baboy natin, kain ng kain sayang. So kung sure ka naman, Estrella, na tama yung breeding practices mo, yung similyang ginamit mo ay maganda, galing sa magandang barako or magandang AI, I would suggest, Estrella, dahil mahal ngayon ang culled sow, ibenta mo na to. Kasi nakadalawang beses na eh. So, problema yung inahin. Sabi nga natin, hindi porket babae, ginagawang inahin. Kailangan may proper selection sa pagpili ng inahin. So, kung hindi ka sigurado sa inahin mo, masyadong chop suey, Doc, bumili ka na, ibenta mo na yan, mahal ang baboy ngayon na culled sow, bumili ka ng tamang crossbreed ng Landrace at Large White. Tamang laki, 130 kilos sa dumalaga, para tamang simula ka uli sa iyong inahin. Okay? So, and then, of course, baka naman din, Estrella, ginuto mo, no? Kaya wala nahulog na egg cells kasi kulang sa nutrients. So, make sure na tama yung pagkain natin. At ang pagkain na yan ay yung ating Super Inahin 1, no? Mas maraming selenium, folic acid para talagang, and vitamin E, ADE, para mas maraming egg cell at mas kapit na kapit yung egg cell para mas marami kang magiging buntis at ipapanganak na biik. Ayan. Of course, tuloy-tuloy daw doon sa ating Super Inahin 2, mas maraming gatas ngayon yan. Mas pinarami ang gatas. So kung mas maraming gatas, talagang mas malaki yung inyong mga biik na ipapanganak at iwawalay. No? Ang target natin sa pagpanganak ay 1.5 kilos kada biik at iwawalay mo naman sa day 30 na 8 kilograms. Diyan mo malalaman na maganda ang performance ng inyong babuyan kapag nakuha mo ang mga targets na yan. Ayan, klarong-klaro yan. Next naman, ang tanong natin mula kay Jom Ulep. Jom, sabi niya, pagkawalay po ba ng mga biik 34 days, dapat po ba ad libitum ang pagkain sa mga biik? Naku, Jom, unang-una, hindi po 34 days tayo magwawalay, Jom. Tayo ay nagwawalay ng 28 to 30 days. Mas maaga mong mawalay ang mga biik, Jom, mas mabilis bumalik paglandi yung inahin. Alright? So, 28 to 30 days, dyan ka magwalay, pero ang kanyang kinakain ay super biik. Huwag kang magpalit hanggang day 35. Kasi, Jom, ayaw mo naman nang nagwalay ka tapos nagpalit ka ng feeds, di ba? So, ang sinasabi natin to day 34, Joms, ay yung super biik. Yung kanyang kinakain ay super biik hanggang day 34. Pero winalay mo na sila at day 28 to day 30. Huwag ka lang kaagad magpalit para walang sabay stress. Sabay nga nang wala yung nanay, nagpalit ka pa ng feeds. So, bigyan mo muna ng mga 5 days na yun pa rin kinakain niya bago mo dahan-dahang i-transition from super biik to Bimig Premium Pre-Starter Feeds. Yan yung Jom. Pero dapat magwalay pa rin tayo, alisin yung nanay ng day 28 to day 30. Klaro ba yun, Jom? Baka nalito ka lang, no? Ang walay ay pagpalit ng feeds, hindi. Walay 28 to 30 days, palit ng feeds from Bimig Premium Super Biik to Premium Pre-Starter, yan ay 34 to 35. Ayan. Klaro yan, Jom, ha? Sana klaro yun sa lahat. Kasi again, kapag hindi natin nasundan, baka magtae, or baka kawawa yung inahin. Ang tatandaan ng mga biik, sumususo pa rin yung mga biik niya. Talagang mamamayat yung inahin niya, matagal ulit maglande. Alright. From Orlando Albaran Laniohan, maganda ang kanyang tanong. At sana masagot ko ito ng tama at hindi ako ma-misinterpret. Baka matawag ako ng D natin sa gobyerno. Kumusta na yung ASF vaccine? Ligtas po ba siya sa mga buntis? Ang loaded ang question na ito. Orlando, sana po, ang unang tanong, kumusta yung ASF vaccine? Kumusta? So I think, ang dami ko ng seminars sa mga magbababoy, sa mga large farms. Nag-seminar na ako sa Unibat, nag-seminar na ako sa Normie, nag-seminar na ako sa National Federation of Hog Farmers, and I think na-drive na at marami na naka-experience na gumamit, no, bilang nag-trial ng mga farms at marami na rin gumamit ng mga illegal, no? Gumamit sila ng smuggled. Sa lahat ng mga nakausap natin, and even a lot of practitioners can attest to this, na
nakita nila na sa mga grow-outs, talagang nabubuhay yung mga baboy nila pag nagbabakuna sila, nabibenta nila ng maayos, no? At yung risk na mamatay ay talagang nababawasan kapag sila nagbabakuna. Itong lahat ng data na to ay binibigay natin, pinaparinig natin sa gobyerno. And I think sila din sa gobyerno, sa kanilang mga trials, naka-attend tayo bilang officer ng Federation at ng Philippine Swine Practitioners. Solid naman yung mga trials, no? Ngayon lang ay nandoon sila sa issue na safety ba ito? Kasi nga, ang question ni Orlando, safe ba ito sa breeders? Now, ang official na sagot ko to Orlando ay hindi siya indicated for breeders. So, huwag sana din siyang ibakuna sa mga breeders. Kahit naman anong bakuna, no? Kahit naman bakuna sa PRRS, ay hindi binabakuna yan habang buntis yung baboy, Orlando, no? Kasi may ibang nagsasabi, Doc, nagbakuna ako ng 1-week-old na buntis, nagbakuna ako ng 1-month-old na buntis na agasan. Eh, kahit naman anong bakuna, 1-week-old na buntis, first trimester, sensitive talaga yan, no? Ang mga bakuna na ito, yung mga nare-review natin for application, ay hindi binabakuna habang buntis. Pero yung kailang indication, yung kailang application, Orlando, ay binabakuna bago maglandi. So breeder, yung dumalaga pa lang, no? Bago mo pa lang i-breed, bago pa lang siya maglandi, pinabakunahan siya 2 beses. Yun yung programa nito, itong mga application na to. And meron din mga application naman na nire-review ngayon na bago manganak. So, gaya ng ibang bakuna, gaya ng bakuna sa hog cholera, gaya ng bakuna na live, gaya ng bakuna sa PRRS na live, binibigay sa tamang edad kung kailan safe, no? Bago mag-breed at bago manganak, kasi yun yung mga edad na safe. So sa ngayon, Orlando, hindi pa yon indicated, hindi pa nga lumabas iyan na available in the market, wala pa siyang commercial CPR, pero yun yung fina-fight natin kasi the data is already enough to say na safe siya sa mga fatteners. Yun na lang sa breeders ang kailangang i-test natin sa tamang edad. No? Ang application again, Orlando, ay again, bago i-breed at bago manganak. Walang bakuna na kahit naman antibiotic, Orlando, di ba, na nirecommend natin na binibigay sa anumang edad ng buntis na baboy. No, lalo na yung first trimester. Klaro ba yon? Alam ko maraming tanong na gustong magtanong nito about ASF. And sana lahat ay magdasal na sana maliwanagan na ang mga nagde-decide nito at ilabas ng bakuna. Sabi nga ni Secretary, di ba, may mga parang nasa newspaper na sana April may commercialize na ito. Yan yung dasal natin. Kasi wala na pong baboy sa Pilipinas. At alam naman natin na talaga nag-aantay lang tayo ng bakuna para bumalik ulit tayo sa pag-alaga ng baboy. At sana pagbalik nito, paglabas nito, sama-sama tayo mga kabimeg, baka kami sa Bimeg ay magbigay ng programa para makapagbakuna kayo sa inyong mga lugar. Ayan, mga kabimeg. Before tayo pumunta sa ating maraming mga shout-out. Klaro ba yun, Orlando, at sa lahat ng mga gustong magtanong ng ASF vaccine? From Alfonso Cavite, shout out tayo kay Roxanne De Castro. Hi Roxanne, alam kong excited ka na rin sa bakuna. Si Ning Kaganda Bagatua from Bicol. Hello po dyan sa Bicol. Sana po makapag-seminar tayo dyan pag may bakuna na ha. Seminar tayo dyan. From Christopher Ibanez Abirhuela from Masbate, Bicol Leto, yung mga suki natin sa Bicol. At from Gilbert Torion from Naga Camarines Sur. Solid na solid yung ating mga kabimeg dyan sa Bicol. Ayan. Again, ngayong panahon na to, kailangan tayong magbigay ng vitamins. Kung injection, meron tayong Norovit at kung powder naman, meron tayong multivitamins, Multi-V. Kasi kailangan maganang kumain ng mga baboy natin kasi mahal ang presyo ng baboy, kailangan may benta natin ng mabigat. No? Pagbenta natin, kailangan 90 kilos para talagang sulit ang kanilang timbang. Yan. Makakatulong dyan yung ating multivitamins. From Tate, okay? Ang tanong ni Tate, Doc, anong magandang gawin pag mahina ang gatas ng inahin? Ayan, tamang-tama, mag-Norovit tayo. Tapos, anong magandang gawin para madami gatas ng inahin ko? Unang-una, Tate, ang punot dulo nito talaga ay dapat magandang breed. Sabi nga natin, kahit naman maganda ang kain, kapag ang anak mo ay, ang nanay mo ay si Pokwang, tapos ang tatay mo ay si Bentong, hindi naman pwede manganak yan ng Ann Curtis, di ba? So kahit talagang anong pinapakain mo sa baboy mo, kung pangit yung kanyang breed, talagang hindi manganak magbibigay ng maraming gatas yan. So yung lahi ng Landrace Large White, yun yung malakas magatas, no? Tapos, next niyan, kailangan pakainin mo. Siyempre, ang ginagatas naman ng mga nanay galing sa kinakain niya, di ba? So wag mong pigilan sa pagkain ng Super Inahin 2. Yung Super Inahin 2 natin talagang meron yung
milk enhancer, no? Para mas maraming gatas, mas masarap kainin para mas maraming kinakain, mas maraming magiging gatas. And of course, para mas lumabas pa yan, bigyan natin ng Norovit, no? Injikan natin 10 ml yung mga baboy natin na nagagatas para mas lumabas yung gatas. Yan yung pamparami ng gatas formula natin mula sa BMEG at San Miguel Animal Healthcare. From Jeffoy. Tanong ni Jeff, Doc, okay lang po ba magbigay ng hog cholera vaccine? Yes! Buntis na po ang 4 kong inahin, tapos gusto ko sanang i-hog cholera, okay lang po ba? Again, Jeff kahit sa anumang bakuna, may tamang programa. At yan ay nandoon sa inyong BMEG Biology, yung guide natin. Ang hog cholera, Jeff, ay binibigay bago pa lang mo i-breed. Tapos ngayon, Jeff, dahil alam mong excited ka mag-breed ngayon, buntis yung baboy mo, antayin mo lang muna, Jeff, na yan ay umabot ng mga 2 weeks bago manganak. Doon ka na lang muna, doon ka pa pwedeng magbakuna, Jeff. Sa ngayon lang muna, make sure lang maayos yung biosecurity mo, no? Huwag kang magpapasok ng kung sino-sinong kapitbahay, mga aso, lalo na yung mga technician na galing sa kabilang babuyan, o yung mga biyahero, huwag mong papasukin, Jeff, para huwag kang mapasukan ng hog cholera. Kasi alam mong buntis yung mga baboy mo ngayon at hindi ka nagbabakuna. So, after that, Jeff, yung mga fatteners mo ngayon, mag-program ka ng hog cholera vaccine, at yung mga baboy mo ngayon na breeders, pagkatapos manganak, bakunahan mo na. Again, sa schedule, Jeff, at sa lahat ng mga gusto makakahingi ng schedule ng vaccination ng hog cholera, mycoplasma, parvovirus, nandyan yan sa ating BMEG Biology. Pwede namin ibigay sa inyo ng libre. I-type nyo lang yung email address para ma-send namin sa inyo. Alright? Again, sundan natin sa ating BMEG Premium Feeds with Lean Plus Technology ngayong panahon na mahal ang bilihan ng farm gate prices. 260 dito sa Manila, sa Batangas. So, dahil maganda ang presyo, pinag-aagawan ng mga baboy ngayon, time para mag-BMEG Premium Feeds para mabilis ang tubo. 94 to 97 kilos in 147 days. Yan ang kung magandang breed natin, magandang pagkain natin, di nagkakasakit, talagang kita tayo sa ating BMEG Premium Feeds with Lean Plus Technology. Ayan. Next question is from Brigido Gonzaga. Again, sa lahat ng mga magtatanong, i-type nyo lang sa comment section yung mga tanong ninyo nang sa gayon, ma-pick up yung ating mga community managers at masagot natin. From Brigido, tanong ko lang po, Doc, pag mawalay na ang mga biik, kung hindi pa naglalandi ang inahin, i-continue ko po ba sa super inahin to? I think the same question to kanina, pero nawalay na mga biik, hindi pa naglalandi ang inahin, yes. Pero kung naka 4 to 5 days ka na, Brigido, papasukan mo ng barako, lagsakyan mo na sa likod para mas mabilis maglandi. Kasi sayang naman kakain-kain ng tag 2.5 kilos sa super inahin 2. So tuloy mo lang sa super inahin 2, pero sakyan mo na sa likod. Yung buong bigat mo, sakyan mo na sa likod. Tapos pasukan mo na ng barako tuwing umaga para ma-stimulate ang kanyang paglalandi. Again, sabi ko nga kanina, kung wala kang barako, kumuha ka ng basahan, ilublob mo sa similya ng kapitbahay mo na ayaw magpahiram ng barako, no, di ba? Tapos ipaamoy mo sa iyong mga gustong palandiin ng mga baboy para maglandi, no? Para mas shortcut yung paglalandi. Okay? Next question is from Cheryl Lompero Opes. Anong gamot po sa inahin na hindi kumakain? Ilang araw nang hindi kumakain ako po sana hindi ko po tinamaan ng ASF, no? Ano saang lugar ba ito, Cheryl, no? Kasi ang sign talaga ng ASF ay unang sign talaga inappetence, lalo sa mga inahin. Hindi sila kaagad bumabagsak kasi malaki na silang baboy pero kumakalam yung kanilang pagkain, no? Humihina yung kanilang pagkain. So, make sure muna na wala kang ASF. Ang maganda talaga, ihiwalay mo na to kung marami kang mga babuyan para hindi makahawa sa iba mong mga baboy. And then, next na gawin mo, Cheryl, ay bigyan mo ng antibiotic, no? Kung powder, sanay ka sa powder, pwede ka magbigyan ng Amoxil V. Then, kung gusto mo na mas mabilis naman, meron tayong injectable na Alamycin LA. Kasi baka ito ay infection, kaya walang ganang kumain, nagsisimula yung kanyang bacterial infection. Tapos, check mo rin, Cheryl, kung baka may lagnat, no? Kasi nga, naglalagnat, ayaw kumain. Kasi sino ba naman ang baboy na kakain na may lagnat, di ba? So, kapag ka may lagnat, gamutin mo yung lagnat, gamit yung ating Para-V, paracetamol natin, no? So, sa isang sachet, isang galong tubig, isang sachet sa umaga, isang sachet din sa hapon, okay? Para yung kanyang lagnat ay bumaba. Tapos tuloy-tuloy mo lang to, 2 sachet sa isang araw, hanggat hindi pa bumababa yung kanyang lagnat. Okay? Now, kung bumalik na sa pagkain, itigil mo na yung pagbibigay ng Para-V natin. And then, tuloy-tuloy mo lang yung Amoxil V, yung antibiotic mo, hanggang sa bumalik din yung kanyang ganang pagkain.
Klaro ba yun, Cheryl? Alright. Next question ay from Arom Nilami. Arom, ang tanong niya ay, kahapon po nagsuka yung biik namin, okay? Tas ngayon, humina na siyang kumain. Ano pong pwedeng gawin para maibalik yung gana ng pagkain? Okay. Nagsuka to, Arom. Kadalasan mga biik na nagsusuka, yan ay E. coli, no? Kadalasan, hindi ko naman sinasabi, but E. coli or streptococcal vomiting, no? So, bacteria, no? So, dahil dito, biik ito, kung halimbawa ito, Arom, ay sobrang liit na biik na hindi pa uminom ng tubig, then kailangan habulin natin sa injection, no? Alamycin nila tayo. 1 ml per 10 kilograms. Tapos, dahil nagsusuka to, Arom, nadidehydrate to eh. Kasi yung fluid niya, yung electrolytes niya, nasusuka niya. So, painumin mo rin, no? Yung kanyang tubig na iniinom ay bigyan mo, haluan mo ng electrolytes, si ElecV natin. Okay? Tapos, Arom, kung halimbawa, Doc, mas gusto ko powder, gamitin natin ng amoxicillin, no? Amoxil V natin. So, dahil nagpapainom ka ng electrolytes, ElecV, sabay mo ipainom yung amoxil V, tsaka ElecV, no? Mga 5 to 7 days, kasi antibiotic ito, tuloy-tuloy mo lang. Tapos, sana dahil na-cure natin yung E. coli, tsaka yung kanyang streptococcal infection, babalik yung kanyang ganang pagkain, hindi na siya magsusuka. Alright? Good luck sa iyo, Arom. And then, alam niyo ba, Arom, kung bakit madalas nagkaka-E. coli bacteria tayo o nagkaka-streptococcal meningitis bacteria tayo? Kasi hindi tayo nagdi-disinfect sa ating mga babuyan. So, before pa lang manganak yung inahin natin, or before pa lang ilipat yung mga nabiling baboy natin, o yung mga naiwalay ng mga biik, no? Kailangan talagang yung lilipatan nila ay na-disinfect muna, tapos nagpatuyo for 3 days bago dumating yung mga biik na ililipat o yung mga inahin na ililipat. Yun ang pinakamagandang protection, prevention para hindi magkaroon ng bacterial infection yung mga biik natin. So isang sachet o isang kutsarita ng Protect Plus Gold sa 1 litrong tubig. Tapos depende sa gaano kalaki, no? Gaano kalaking i-disinfect mo, ganoon din karami ang ihahalo mong tubig, no? Tapos hayaan mo lang for 10 minutes, wag mo nang banlawan, tapos saka mo banlawan, and then patuyuin ng 3 days bago ilipat yung mga babuyan, mga baboy. Kasi alam mo, pagbasa pa yan, hindi pa patay yung bakterya, tapos ililipat mo na yung biik, no? Hindi pa totally patay yung bakterya. So the drying will completely kill the bacteria. Kaya kailangan tuyo muna bago ilipat yung babuyan. So, yan ay ating Protect Plus and Protect Plus Gold. At para malaman nyo kung paano maghalo at paano i-execute sa ating mga babuyan ang ating disinfectant na Protect Plus Gold, panoorin natin ang video na to. Napakahalaga ng biosecurity sa panahon ngayon. At critical sa biosecurity program ang tamang paggamit ng disinfectant. Meron tayong dalawang disinfectant, ang Protect Plus at Protect Plus Gold. Ang Protect Plus ay para sa panlinis ng mga trucks, gulong nito, footbath natin para sa mga pumapasok na sapatos at tsinelas, para ma-penetrate yung mga dumi, organic matters. Ang Protect Plus Gold naman ay napaka-safe kahit nandun yung mga alaga. Kaya pag tayo nag-disinfect, nakasama natin ang mga alagang baboy at manok natin, ang choice natin ay ating Protect Plus Gold. Para sa tamang paggamit, sundin natin ang ating guide. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo kay Doc. Kasama niyo ulit si Dr. Eugene Mende. Ayan, sabi ko, maganda rin may mga testimonials o may mga teaser video o may mga videos para hindi ako lagi nakikita. Sabi nila, ikaw rin yung nasa video, Doc. But anyway, yan ang ating Protect Plus Gold. Napaka-importante para mabawasan ang bacterial load ng ating mga kulungan. Ayan. Again, tayo magtatapos na. Kung meron pa kayong hindi natanong, i-type nyo na ngayon. At kung meron kaming hindi pa matanong, ayan ay sasagutin namin offline, sasagutin namin mga community managers. And sana sa next episode, samahan nyo ulit kami. But for now, meron pa tayong mga tanong dito. Galing ito kay Rosemary Valencia. Oh, artista ata to Rosemary, Divina Valencia pala yun. Gaano kadalas ang pagbigay ng multi-V sa inahin, Doc? Gaano ba kadalas ang pagbigay ng multi-V?
pwedeng pagsabayin sa isang halo ang dalawang gamot. Gaano ba daw kadalas ang multi-V? Actually, kung ikaw naman na Rose ay nagpapakain ng BMEG Premium Feeds, yung BMEG Premium Feeds din natin, Rose, ay meron din yung mga multivitamins. Kaya nga premium yun eh. Pero, kaya ka naghahalo ng multi-V kasi alam mo yung stress yung inahin mo. Halimbawa, during landi, during breeding, during medyo mainit ang panahon, walang ganang kumain, or medyo masikip sa kulungan, or ano man mga signs, no? Kung tayo nagbibigay ng multi-V, kailangan ibigay mo siya ng mga 5 to 7 days. And then tigil mo na. Kasi nakaka-BMEG Premium ka naman eh. I-boost mo lang para makuha mo yung gusto mong dose kasi stress yung mga baboy mo. So 5 to 7 days ang duration, ideal duration ng pagpapainom. Pero kung tingin mo, nandun pa rin yung stress, Doc eh. Stress pa rin. Pwede mo ituloy-tuloy, wala namang overdosage sa multivitamins, pero sapat ng 5 to 7 days. Yan ang sagot natin dyan para yung mga kakulangan sa vitamins ay mabigay na in 5 to 7 days. And then, tuloy-tuloy nyo lang hanggang sa bumalik sa normal yung mga yung kondisyon ng inyong mga baboy. Ayan. Sabi dito ay nahigit 1 oras na raw po tayo at kailangan nating mag-end. But for now, bago tayo mag-end, make sure natin na i-share ito kapag ka lalabas na ito mamaya sa inyong alagang BMEG. Kasi hindi naka-attend yung inyong mga kapitbahay na alam mo may baboy. Alam mo kasi pag hindi matutong mag-alaga ng baboy yung kapitbahay ninyo, threat yan sa inyo eh. Kasi madalas siya magkasakit, mahawaan ka. So para community of hog raisers kayo at walang weakest link sa inyo, i-share nyo to para at sabihin nyo sa inyong kapitbahay, uy, manood ka sa itanong mo kay Doc kasi may mga tanong siya paano maggamot ng sakit, paano magbakuna, kaya ng schedule ng vaccination, para lahat tayo dito, lahat tayo, walang hilahan pababa. Lahat tayo kikita kasi mahal ang presyo ng baboy ngayon. Ayan. So ayan, dahil alas 3 o'clock, alas 3:07 na, ano ba tawag nito? 3:07 na ng hapon, at tayo ay magpakain na sa mga baboy, maghanda na tayo sa ating mga feeds, tayo ay mag-end na muna dito. Ako si Dr. Eugene Mende, ang inyong kasama dito sa ating itanong mo kay Doc, at sa lahat ng mga tanong, sagutin din in the future, abangan nyo lang ang ating next na schedule dito. Again, ito po si Dr. Eugene Mende, maraming salamat po.